Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang The Girl with All the Gifts na napalabas noong 2016. At ito nga ay patungkol sa isang lugar na kung saan merong kumakalat na fungal infection at naging dahilan kung bakit napilitan na mag-evolve ang mga tao. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang pelikula nang makita natin ang isang batang babae na si Melanie. Nagbibilang nga siya at maya-maya ay may mga sundalo nang kumatok sa mga pintuan nila at sinabihan silang magsibanggan na. Doon nga ay agad na tinali ni Melanie ang sarili niya sa isang wheelchair at pagpasok ng mga sundalo ay masaya niyang binati ang mga ito. Inayos na nga nila ang tali niya sa ulo at nakita na lang natin na marami pa palang bata ang tulad niya dito. Dinala sila sa isang silid na merong isang whiteboard sa harapan. Matapos nun ay dumating doon si Dr. Selkirk at nagtanong sa kanila patungkol sa periodic table. Nahirapan nga ang ilan sa kanila pero nakita natin si Melanie na kabisadong-kabisado na niya ang lahat ng nasa periodic table. Matapos nun ay dumating na si Helen at siya nga ang regular teacher nila. Dahilan para matuwa ang mga bata lalong-lalo na si Melanie. Binigay na nga ni Dr. Selkirk ang periodic table kay Helen at matapos nun ay umalis na siya. Matapos nun ay naisip ni Melanie na sabihan si Helen na nais niya na masama ang kwento ng mga Greek mythology sa klase nila sa history. Pumayag nga si Helen at doon ay nakita natin siya na nagbasa na ng kwento nila Prometheus at Epimetheus. At matapos nga ang klase nila ay binalik na sila ng mga sundalo sa mga silid nila. At doon din ay binigyan na sila ng pagkain ng mga mealworms. Na agad namang kinain ni Melanie. At habang nagbibilang nga ulit si Melanie ay bigla na lang siyang binisita ni Dr. Caldwell. At matapos nga nun ay tinanong siya nito na magbigay siya ng numero mula 1 to 20. At naisip nga niya na isagot ang number 13. At sa sumunod na eksena nga ay napansin na lang niya na ang isa sa kaklase niya na nasa room 13 ay bigla na nga lang nawala at nang tanungin niya kung bakit ay hindi siya sinagot ng mga ito. Napansin nga ni Helen na medyo nag-iba ang kilos ng mga bata at natatanong nga nila kung nasaan si Kenny na nasa room 13. Pero hindi nga din niya ito sinagot at naisip na lang na pagawin sila ng activity na gumawa sila ng sarili nilang mga kwento. Sumunod naman sila at nakita natin na maraming nasulat doon si Melanie. Nang matapos nga nilang magsulat ay naisip ni Melanie na mag-volunteer na siya na ang magbabasa ng gawa niya sa kanila. Habang binabasa niya ito ay naantig ang puso ni Helen at naiyak na nga lang siya dahil doon. At nang nilapitan nga ni Helen si Melanie para i-comfort ito ay agad siyang pinagalitan ni Sergeant Park dahil sa ginagawa niyang paghawak kay Melanie. Matapos nun ay pinakita niya kung gaano kadelikado ang mga batang ito kapag merong malapit na laman sa kanila. At nang makita niya yun ay nasabihan na lang niya ito na itigil na niya yun. Nagpahid na nga ng blocker gel si Sergeant Park at nasabihan siya na sana ay may natutunan siyang leksyon sa ngayon. At nang ibalik na nga si Melanie sa silid niya ay nasabi niya ang galit niya kay Sergeant Park. At dahil doon ay pinarusahan siya nito na hayaan lang siyang nakatali sa wheelchair niya. Naisip nga ni Helen na silipin si Melanie at nakita niya na hindi pa nga siya nakakalegen. Kaya naisip niyang pumasok para tanggalin ang tali niya. Pero nang mapalapit nga siya ng husto ay naamoy ni Melanie ang laman niya kaya naisip niyang sabihan si Helen na lumabas na siya bago pa man may magawa siyang hindi maganda sa kanya. Nagmadali na ngang lumabas si Helen at agad na nagpahid ng blocker gel. At matapos nun ay nakita ni Dr. Caldwell ang blocker gel at naisip nga niya kung kanino galing ito. At matapos nun ay natanong niya ulit si Melanie ng panibagong numero. At dahil nga na-upset na siya sa sarili niya ay naisip niyang sabihin ang number 4 na siyang numero niya na lubha namang kinagulat ng doktor. At sa sumunod na araw nga ay nagawa na ni Sergeant Park na dalhin siya sa isang elevator. Natanong nga niya kung saan siya dadalhin pero hindi nga sumagot doon si Park. Nang makalabas na sila ay nakita ni Melanie na lampas libo ang mga taong infected na nasa labas. At matapos nun ay nadala na siya sa isang laboratory na kung nasaan nandun ang dalawang doktor. Tinurukan nga nila ng sedative si Melanie at nang mawala na siya ng malay ay hinaga nila ito sa isang operating table. Pero nalaman natin na hindi tumalab ang tinurok nila at gising pa nga din siya. Dahil doon ay naisip nilang taasan ang dosage ng sedative pero biglang dumating doon si Helen at pinigilan nga sila sa balak nila. At nasabihan nga din niya si Dr. Caldwell na napupuno na siya. Dahil doon ay naisip nito na ibaba na ang scalpel niya at binaba na nga din ni Helen ang hawak niya. Pero matapos nun ay agad niyang inisprayhan si Helen ng pepper spray. At doon ay nasabi niya na si Melanie nga daw ang lunas na matagal na nilang hinahanap. At nautusan na nga nito ang mga sundalo na ilayo na nila dito si Helen. Bigla na nga lang tumunog ang alarm at naisip nga ng doktor na hindi nila ihihinto ang operasyon at nasabihan na nga lang niya si Dr. Selkirk na isarado niya ang mga bintana.
Pero bigla na nga lang siyang inatake ng infected at doon nga ay nakita natin na nagawa nilang mapatay ang dalawa pero nasugat nga niya ang kamay niya dahil sa basag na salamin. Dahilan para maisip niyang tumakas na lang. Unti-unti nang ang kinakain ng infection si Dr. Selkirk at nakita natin si Melanie na nakuha ang scalpel at kinakalagan nga niya ang sarili niya. Tinignan nga niya ang infected ng doktor at matapos nun ay naisip na niyang lumabas doon. Nakita nga niya na nagkakagulo doon at nang makita niya na inaatake nila si Helen ay agad niyang naisip na tulungan siya. At nagawa nga niyang makagat ang isang sundalo dahilan para manibago siya sa kakaibang lasa nito. Nagising na nga si Helen at agad na kinarga si Melanie. Para makatakas na sila sa kaguluhan na ito. Pero wala nga silang matakbuhan, mabuti na lang at may isang truck ang huminto at sinabihan sila na sumakay na. At dito nga ay nagawa na nilang makatakas sa lugar na ito pero napagtanto nila na nakasakay din pala dito si Dr. Caldwell. Di kalaunan ay natakasan na nila ang mga infected at huminto nga sila para i-check ang coordinates. Pero nakita nila si Melanie na duguan ang bunganga kaya naisip ng isa sa kanila na tutukan nila ng baril ito. Agad namang hamarang doon si Helen at sinabing hayaan na lang nila si Melanie na makalabas. Tumakbo na nga si Melanie pero napagod nga siya dahil sa pagtakbo niya. At matapos nun ay napagsabihan ng doktor sila na kailangan nilang ma-retrieve si Melanie at dahil dun ay hinampas ni Helen ito ng napakalakas. Nagawa na nga nilang makuha ulit ito at nakita natin na nilagay na lang nila si Melanie sa ibabaw ng truck. At nang huminto nga sila ay nasabi ni Melanie na kung ano daw ang mga terminologies na ginagamit ng mga sundalo. Doon nga ay na-explain ni Park ang ibig sabihin ng mga soft bullets at nagpasalamat nga sa kanya si Melanie. At doon nga ay sumalok na sila ng tubig. Pero habang ginagawa nila ito ay nagawa ng isa sa kanila na bumaril ng wala man lang gamit na suppressor. At dahil doon ay kailangan nilang magmadaling tumakbo para makatakas. Kinuha nga ni Helen si Melanie at tinago siya sa loob ng sasakyan. At ang ilan naman sa kanila ay lumaban sa mga infected. Pero ang isa sa kanila nga ay nakagat na pero nagpanggap ito na sugat lang. Pero bigla na nga lang itong nagtre-transform dahilan para maisip ni Sergeant Park na barilin siya sa ulo. At dahil nga sa nangyari sa kanila ay natama ng bala ang gulong nila. At di na nga makakatakbo ang sasakyan nila kaya naisip na lang nilang maglakad mula dito. At nang makarating na nga sila sa syudad ay gumamit sila ng mga blocker gel para maiwasan na makuha ang atensyon ng mga infected. Muntik na nga nilang makatakas doon pero dahil sa nakakita si Dr. Caldwell ng isang babaeng infected na nagtutulak ng stroller ay naagaw nila ang atensyon ng lahat at hinabol na nga sila ng mga ito. Mabuti na lang at nagawa na nilang makapasok sa loob ng isang building. Pinagalitan nga ni Sergeant Park si Dr. Caldwell dahil sa recklessness niya. At dahil doon ay nangako na nga siya na mag-iingat na siya ngayon ng husto. At habang naghahanap nga ng pagkain ng ilan sa kanila ay nakita natin na nagpaiwan doon si Dr. Caldwell para bantayan si Melanie. At doon nga ay natanong ni Melanie ang doktor kung saan ba siya nanggaling at nasabi na nga lang nito na hindi siya tulad ng ibang mga infected. Dahil siya ay isang unique individual na pinanganak na immune sa fungus na naging sanhi ng infection. Ayon pa nga sa doktor ay habang nasa sinapupunan pa nga lang daw siya ng nanay niya ay nagawa niyang makain ang tiyan nito para makalabas siya doon. Pero hindi nga siya tulad ng iba dahil si Melanie ay merong kakayahan na makapag-isip at kumilos ng parang normal na tao. Persigido nga si Dr. Caldwell na malaman ang sikreto kung paano naging immune si Melanie at nang sa gayon ay magawa niya ang isang bakuna na magliligtas sa sangkatauhan mula sa outbreak. Matapos nun ay nakita ni Helen ang isang infected na kinakain na nito ang sarili niyang mga kamay. At naisip na nga niyang patumbahin ito. Nabigo nga siya na humanap ng makakain ni Melanie pero nagawa naman niyang makahanap ng pares ng damit para sa kanya. Kinabukasan ay laking gulat nila nang makita na maraming mga infected na ang nasa exit ng gusaling ito. Kaya naisip ni Melanie na mag-volunteer na siya na ang hahanap ng daan niya palabas. Naglakad nga siya sa gitna ng napakaraming infected at tinitignan nga niya sila isa-isa. Pero nang makakita nga siya ng isang pusa ay hindi na niya napigilan ang gutom niya at doon ay kinain na nga niya ito. Matapos nun ay naisip niyang aliwin ang sarili niya sa pamamagitan ng pagpasok sa ilang mga bahay na naroon hanggang sa makakita siya ng isang aso. At ginamit nga niya ito para magawa ng mga infected na habulin ito. Matapos nun ay nakita nila na duguan na ang suot ni Melanie at masaya naman niyang sinabi sa kanila na ligtas na silang bumaba. Matapos nun ay pinusasan na ulit siya ni Park at napuri sa ginawa niya. Umalis na nga ulit sila at matapos nun ay naisip ni Park na tanungin si Melanie kung nais ba niyang manguna ulit sa kanila. Agad naman siyang sumang-ayon doon pero naisip niya na gagamit siya ng walkie-talkie para makapag-communicate siya sa kanila. Pumayag naman si Park at doon ay tinuruan niya si Melanie kung paano gamitin ito.
At matapos nga nun ay nagawa na ni Melanie na mahanap ang isang ligtas na daan para sa kanila dahilan para mapauri na naman siya ni Park. Habang naglalakad na sila ay nakita nila ang second stage ng pathogen at doon nga ay nasabi ni Dr. Caldwell kay Melanie na kung sakali man na bigla na siyang tubuan ng mga sprout ay kailangan niyang ipaalam ito sa kanya. At nang makarating na nga sila sa isang dead end ay napilitan sila na dumaan sa ibang ruta. Pero bigla na nga lang nilang nakita ang isang napakalaking numero ng infected at silang lahat nga ay nasa second stage na. At nagawa na nga ng mga ito na matabyunan ang isang gusali. Nasabi nga ni Dr. Caldwell na kung sakali man na ang mga seed pods nito ay mabuksan ay magre-release ito ng pathogens at dahil dun ay magiging airborne na ito at mga ngahulugan lang ito na katapusan na ng mundo. Matapos nun ay nagawa nilang makita ang isang self-sustaining emergency lab na umaandar sa pamamagitan ng mga solar panels. Pero ang engine nga nito ay ayaw nang gumana. Naisip nga ni Sergeant Park na gamitan ang radyo para humingi ng tulong pero wala ngang sumagot sa panawagan niya. At dahil nga sa wala na namang pagkain sila ay lalong tumindi ang pagkagutom ni Melanie at napagpasyahan na nga ni Kieran na lumabas para maghanap ng mga supplies. At habang naghahanap nga si Kieran ay nakita natin na napayagan nila si Melanie na lumabas para humanap ng makakain niya. At nagawa nga niyang makakita ng kalapati at kinain niya ito. Habang nililibot nga ni Melanie ang paligid ay nakita niya ang isang grupo ng mga kabataan na mga infected na din. Sa kabilang banda ay nasabi ni Dr. Caldwell na malapit na nga daw siyang mamatay dahil sa blood poisoning. At kailangan na nga daw niyang magawa ang vaccine na manggagaling sa utak at spine ni Melanie. Pero hindi nga sang-ayon doon si Helen. Nakabalik na nga si Melanie sa kanila at nabalon sila patungkol sa grupo ng mga batang infected at si Kieran nga ay napili nilang targetin. Nasabi ni Dr. Caldwell na baka napatay ng mga ito ang mga sundalo dito at alam na nila ang amoy ng blocker gel kaya nalaman nila na merong sundalo na malapit sa kanila. Dahil doon ay agad niyang niradyohan si Kieran pero iniwan pala nito ang bag niya sa labas dahilan para maging vulnerable siya. Nang bigla na lang silang makatanggap ng response mula sa main beacon pero sa naririnig nga nila ay tila inaatake ang base nila. Nasabi nga ni Melanie na kailangan na nilang mahanap si Kieran. Pero huli na nga ang lahat. Nagawa ng mga batang yun na mapasunod ito sa pamamagitan ng mga delata sa isang grocery store at nang makapasok na nga siya doon ay agad na siyang pinagtulungan ng mga ito. At dahil nga sa naisip niyang kailangan niyang makaligtas ay naisip niyang pasabugan sila ng granada pero hindi nga siya nagkaroon ng lakas ng loob na patayin sila at dahil doon ay napatay na siya ng mga ito. Nagawa na nga nilang makita ang trap na ginawa ng mga infected at doon ay nakita nila ang nangyari kay Kieran. Dahil doon ay naisip ni Melanie na siya na ang haharap sa mga batang infected. Pinakita nga niya ang lakas niya sa kanila sa pamamagitan ng pagtalo sa pinaka-leader nila. At dahil sa nagawa niyang yun ay nagawa na nilang makaalis sa lugar na ito ng ligtas. At nang makabalik na nga sila sa loob ng lab ay nagawa ni Dr. Caldwell na mapatamba silang lahat sa pamamagitan ng gas. At doon ay hinayla niya si Melanie at balak na niyang simulan ang balak niya. Pero nang lumingon siya ay nakita niya na gising pala ito at nasabi nga niya na hindi niya kailangan na huminga tulad nila. Matapos nun ay nasabi ni Dr. Caldwell na mabubuksan nga lang daw ang mga seed pods kung susunugan ito o di kaya ay malubog ito sa baha. At kung meron na nga silang lunas para dito ay magagawa nilang makaligtas. Natanong nga ni Melanie sa kanya kung bakit kailangan niyang mamatay at ng iba pang mga bata para lang sa kapakanan ng sangkatauhan. At doon nga ay hindi nakasagot ang doktor. Umalis na nga lang si Melanie pero naisip ni Dr. Caldwell na sundan siya. Hanggang sa mapalibutan na siya ng mga infected na bata at kinain na nga din siya nito. Nakita natin na sinimulan na ni Melanie na sunugin ang mga nasa second stage dahilan para mabuksan na ang mga seed pods at maging airborne na ang infection. Dahil sa ginawa niyang yun ay nalanghap ito ni Sergeant Park na lumabas din para hanapin siya. Nagbabago na nga siya ng anyo at dahil doon ay naisip na lang ni Melanie na barilin na siya bago pa ito mangyari. Sa kabilang banda ay kakagising lang ni Helen at laking gulat nga siya sa mga nangyayari sa labas. Napaluha na nga lang siya at matapos nun ay naisip na lang niyang turuan ang mga bata na nasa labas tulad sa lagi niyang ginagawa. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.